Naging sanhi ng kaguluhan sa Malacanang kahapon ng maganapang biglaang pagsugod ng grupo ng mausig sa loob ng palasyo. Ayon sa mga ulat, ang mga individual na ito ay pumasok sa opisina ni Pangulong Ferdinand Cozing Jr. nang walang paanyaya, nagdulot ng pag-alala at takot sa loob ng presidential compound. Isinalaysay ng mga saksi ng mga mausig na ay tila nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng security personnel bago tuluyang napigilan ang kanilang pagpasok. Ang Pangulo na nooy nasa gitna ng isang mahigpit na pagpupulong ay nagulat sa hindi inaasang pangyayari at agad na umaksyon upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng palasyo. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng mga sospek at kung paano nila naipasok ang kanilang mga sarili sa isang secure na lugar tulad ng palasyo. Ayon sa mga eksperto, ang pangyayaring ito ay isang seryosong paglabag sa seguridad na nangangailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang mga kaparehong insidente sa hinaharap. At yan nga ang balitang ating pagkakatukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa pinakamalaking bahay sa barangay, nandun na yung tao. Like today, they gather inside, hindi na ako nasunog. And then on the night of the election, I will be honest, namigay din ako ng pera. Pero ang binigay ko 100 lang. Paano naman yung 100 mo, ang kalabon ko ang binigay 1,000 plus 100. No? Dinagdagan pa talaga niya 100 para insultuhin ako. And you know what? I cried because I put up a fight. But at the end of the day, I will lose. I prayed. And sabi, ang pumasok sa isip ko, kumuha ka ng papel. Kumuha ako ng papel, sumulat ako. Mga minamahal kong kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa tiwalang ibibigay niyo sa akin bukas sa araw ng eleksyon. Huwag kayong mag-alala, pagsisilbihan ko kayo ng tapat. Congressman Glenn Sumdi, dilagay ko pa ng puso, mga kalapati, tapos nilisograph namin, inatas na sample ballot. The next day, I won. Yung 100 ko, nanalo against the 1,100 ng kalaban. That's the time I know, that's the time I knew that the people, despite the fact that Biliran, my province, is perennially top 10 poorest province in the Philippines, the people have shown me that they have the right, that they have the capacity to rise up above money politics and choose the right leader. Yan ang pumatak sa isip ko. May utang na loob ako sa taong bayan. And that's why I did my best to serve them. Para lang po sa inyong kalaman, when I started as congressman in Biliran, Biliran was perennial top 10 poorest province in the Philippines. Ang poverty incidence po sa amin is 70%. Mantakin nyo na lang, mag-ibilang ka ng 10 taga-Biliran, 7 dyan, sobrang hirap ng buhay. 3 lang ang nakaangat sa buhay. Then when I became congressman, I was only congressman at the age of 32. Wala akong, except that I'm a lawyer, tinawag kami ng World Bank. At sabi ng World Bank, the best project you can make is i-concreto mo yung karsada mo, i-connect mo to the regional center, 22 times ang benefit niyan sa inyong sa tao mo. At yun ang ginawa ko. Simento ako ng simento ng kalsada. At the end of 3 years, just 3 years, the poverty incidence in Biliran was 30%. Nabaligtad ko yun. From 70% to just 30%. So magbilang ka ng 10 taga-Biliran, 3 na lang mahirap, 7 na ang nakaangat sa buhay in just 3 years. For comparison, ang kalaban ko, ang nasimento niyang kalsada, 32 kilometers in 12 years. Ang nasimento ko, 31 kilometers. Kala ko na 1 kilometro ha? Pero 3 years lang. Oh, you see? Nakabagawa ako ng universidad which pump in 100 million pesos every year to the local economy. Doon, nakabuelo ang probinsya namin. And then dumating si Smartmatic at dinaya ako. And that's the reason why I will never forgive them. For one, nung naging congressman po ako,
bumili po ako ng 14 na school buses. 10 na lalaki, 4 na medium. Kasi yung medium yun yung aakyat sa bukid. Kukunin yung mga bata doon. Kasi hindi pwede yung malaking bus kasi isa lang ang daan, hindi makaikot na, hindi na makabalik. Oh, so, I served 7,000 high school students every single day. I pick them from their barangays, send them to school, and back without paying a single peso. Wala kang babayaran kahit piso. And you know what? It only takes 1 peso and 50 centavos to send a poor child to school and back every single day. 1 peso and 50 centavos kapag hindi nakawin ng inyong mga politiko. It will go a long way. At alam kong hindi ako magnanakaw kasi nasa harap ninyo ako tumitira sa gobyerno. Isang patunay, si Harry Roque nag-congressman din yan. Si Attorney Vic Rodriguez nag-executive secretary din yan. Ako nag-congressman din. Anong common denominator naming tatlo? Nagsasalita laban sa gobyerno. The fact na wala kaming takot magsalita laban sa gobyernong ito, ibig sabihin, wala kaming ninakaw na kahit piso. Di po ba? So, alam nyo yung school bus na yan, among many others, nung nawala po ako sa pwesto at dinaya pa ko ni Smartmatic, sinunog po nila yon ang kalaban ko. Nandyan pa yan sa internet, you can check it. Sinunog nila. Ang 4 hinulog sa bangin. Ang iba sinunog yung 5. You see, gaano ka-destructive yung politika sa ating bansa. But the bigger problem, mga kababayan, yung election system. Kapag ang election system natin ay nabibili, sino ba ang pwedeng bumili ng posisyon? Ang drug lord, ang wedding lord, ang crime lord, at lahat ng lord na wala sa langit. Yun ang pwedeng bumili. Bakit? Sila lang kasi ang may pera. And you add the spice ng mga kalaban nating bansa. We have a claim to Sabah in Malaysia. We have a claim to the West Philippine Sea with China. Oh, we are vulnerable to insidious machination by spies. Kasi napipili yung ating election system eh. That's why I fought hard, tooth and nail, hanggang pati personal aid ko nagsilbi sa akin for 12 years, pinatay na mga pulis. 20 of them. Pinakita ko nga sa mga nagkasama ko kahapon, nung ngipin ni Richard, 4 dito. Kalahati na lang ang natira. Nilagari nila. And I'm fighting the police until now. Yung bait, 20 pulis na pumatay, tumorture sa kanya. By the way, 92 ang sugat niya sa buong katawan. Pinakita ko rin sa kanila, yung hiwa niya rito, 4 na inches. Nilaslas nila, ang lalim. He suffered 92 wounds all over his body in a bid to silence me. $3 million ang binayad ni Smartmatic doon. Pero walang epekto yon. Nilabanan ko pa rin sila. Because the lives of more than 110 million Filipinos are at stake. Kasama tayong lahat doon. So, mula 2010 hanggang ngayon, for 14 years, I kept fighting to free our country from Smartmatic. Without you actually knowing it. Without me actually expecting anything from you. But the fact that I'm a Filipino, obligasyon ko yan. I don't expect anything from you in return. Basta pinaalam ko sa inyo, I'm fighting this hanggang umabot ako dito sa Maisog. Umabot din ako sa Houston. Kalaban ko sa Smartmatic. Let me show you just an example. Kung makita po ninyo, ito revision report po ito. Balota po itong binuksan talaga ng House of Representatives Electoral Tribunal. Certified true copy po ito, ha? Sa likod po nito, sa baba, nakalagay kung ano ang estado ng mga balota. Nakasilyo, malinis, walang kaliskis ng isda, walang upos ng posporo, ng sigarilyo. Sa ibabaw, nandito yung resulta. Sabi ng makina, si Congressman Villafuerte, 163. Sabi ng makina. Nung binuksan yung balota at binilang, ang balota pala niya ay 382. Oh. Sabi ng makina, 163 lang ang nakuhang boto ni Congressman Luis Villafuerte, Camarines Sur. Sabi ng HRET, hindi. 382 ang kanyang balota na may shade na Villafuerte.
Sa makatuwid, binawasan si Congressman Villafuerte ng 219 votes. Ang kalaban, ano namang sabi? Sabi na makina ang kalaban, 265 ang boto niya. Nung binuksan ng balota at binirang, 97 lang pala. O, dinagdagan ang kalaban ng 168. Si Villafuerte binawasan ng 219 votes, ang kalaban dinagdagan ng 168. Ano ang magagawa natin kung ganito ang klase ng eleksyon natin? And remember, certified true copy po ito. I can give this to you. You can see this for yourself. Nung December, nandito po ako sa North America. Pumunta po ako ng Houston at nag-execute po ako ng affidavit in the United States District Court for the District Court of Columbia. Ito po yung salaysay ko ng dayaan ni Smartmatic. Nung pinirmahan ko po ito para i-file sa District Court of Columbia, sinabi ko po sa abogado ni Oprah Winfrey, siya kasi ang abogado, kinasuhan ng One American News ng $2 billion na defamation. Nung binigay ko to sa kanya, sabi ko sa kanya, I expect Smartmatic to withdraw sa kaso. Aatras yan. Hindi nila kayang magtestigo ako sa harap ng American jury. True enough. This was filed December 10 last year. April, nag-withdraw si Smartmatic. Umatras si Smartmatic, natakot siya dito. Natakot siya dito. So anong kilalaman dito sa maisog natin? Okay na, tapos na ako doon sa preliminary. Bilisan ko na. 6 na taon akong nagsilbi sa mag-asawang hinayupak na to. Hayop talaga eh. Sabi ko nga, ulitin ko na naman dito sa North America, kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang. Sinampal ko na yan, kaliwat kanan, 3 beses. Gawin ko pang-4 para kay Harry Roque. Kasi sinisiraan nila. 6 na taon akong nagsilbi sa kanila. Walang bayad kahit piso. Hindi ako nagpabayad sa kanila dahil kumampi ako sa kanila dahil naniwala akong dinaya sila nila. Hindi actually si Leni Robredo, kundi ang mga nag-handle kay Leni Robredo. Dinaya nila. Actually, si Digong ang gusto nilang dayain. Ang problema, kinapos sila ng boto. Kung uubusin pa nila yung boto ni Gigi Marbinay, baka -1 na si Gigi Marbinay para lang manalo si Mar Rojas. Kasi ang ibig kong sabihin, mga kababayan, sobrang layo ng agwat ni Mar Rojas at kay President Rodrigo Duterte. Pero pilit nilang inabol yun. Ang problema, kung hahabulin mo, wala nang boto matitira kay Gigi Marbinay, naubos na kanakaw. So tumigil sila, switch to plan B. Yun yung kay Leni. Naniwala naman ako kay Marcos, so sinuportahan ko siya without any condition. So 6 kaming technical guys, pas 2 mag-asawa. Palagi kaming nagdi-dinner sa kanilang bahay bawat buwan. Pero sa 8 taon na yan, yung 2 mag-asawa sa dulo, tatlo. Ako nasa gilid palagi ni Lisa Marcos. Kasi kami lang 2 ang nagyuyosi sa grupo na yan. So pag siguro gusto na niya magyusi, kakalabit niya, tara na, magyusi na tayo. So magyusi kami doon sa garden. So ganun kami. Ganun yung relasyon namin. Pero noong kasagsagan ng kampanya ng March 2022, siguro sinadya ng Diyos na magkamali si Lisa Marcos. May meeting ako sa kanya, 1-on-1 lang kami. May 2 marites na pumasok, sila pa nauna pag-upo. Si Yubrit Guevara at si Ivan Oy, si Lisa Marcos dito. Dito ako umupo. Sabi niya, guys, as if pinagmamalaki pa niya, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Tapos lumingon sa akin, but that's you because they hate you so much. Alam ko na, ibibenta ang ulo ko ala John the Baptist. At yun nga ang nangyari. Mula noon, sinigawan ako. It never happened. Sinigawan niya ako. But I just took it. Kumaga, I just swallowed my pride and my dignity. Tapos hindi na niya ako sinasagot. Sabi niya, di ba, sa interview kay Kakonchabang Taberna, Kakonchabang Tunying, na kapag bad shot ka sa akin, hindi na kita sasagutin. Totoo. Nag-text ako, hindi na ako sinasagot. Pero dati, pag tinitext ako, wala pang 2 segundo. Sagot na si Lisa Marcos.
So alam ko nang binenta ko ang 3.5 mga kababayan. Pagkatapos ng eleksyon, lumabas yung ebidensya. Nasa kamay nila General Reo. Mahigit 30,000 voting machines galing lamang sa iisang IP address. 98.6% of all precincts in Metro Manila came from only one IP address. The same IP address in 96.5% of precincts in Cavite and 86% of all precincts in Batangas. Anong common denominator ng Metro Manila, Cavite, Batangas? Vote-rich places. Madaling humatak ng boto, madaling magnakaw ng boto idagdag. And this is what happened. Sa totoo lang, I concede, nanalo naman si Marcos. Nanalo siya, pero ang boto niya, hindi lumagpas ng 24 million. Yung kay Inday Sara na 32 million, totoong boto yan ni Inday Sara. Bakit? Totoo yan. Kayo yan, 32 million. Pero, kasi si Lisa Marcos ayaw niya kay Inday Sara. Simula't-simula pa lang. Ginamit lang talaga nila si Inday Sara para bumaba, mag-Vice President at manalo si Bongbong Marcos. Believe me, nandun ako sa headquarters araw-araw. So ayaw niya kay Inday Sara. So doon sa manipulasyon ng boto, walang kasama si Inday Sara doon. Bakit? Ano ba gusto nilang mangyari? Alam nila na mabigat na kalaban si Leni Robredo kasi incumbent Vice President, hahatak din ang boto. To that extent, mababawasan ang boto ni Marcos Jr. Pero kay Inday Sara, incumbent ang tatay, mataas ang political capital, popular si Inday Sara, walang matibay na kalaban, hahatak ng boto pataas si Inday Sara. Kapag 32 million si Inday Sara at 24 million lang si Bongbong Marcos, sino kaya ang titingalain nating leader? Di si Inday Sara? Oh, para hindi matanggal si Marcos, binagtagan nila para dumikit. Bongbong Marcos, 31.8 million. Inday Sara, 32 million. O yan, dinikit nila para hindi matanggal si Marcos. At yan na ngayon, nagwawala na si Lisa Marcos, kaliwat kanan. Maniwala kayo sa akin. Hindi si Marcos ang natutupad sa lahat ng desisyon. Lahat ng desisyon sa Malacanang, si Lisa Marcos ang may pakana niyan. Si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng ating gobyerno ngayon. Pero si Lisa Marcos pa'y binoto ninyo. Hindi. Oh, itong bruha na to, hindi na nag-file ng certificate of candidacy. Siya pa nagpapatakbo ng presidency. Oh, di ba? Oh, kokak daw. Sabi nga ni, hindi na butod, butod. Butod. Oh, yan. You see, hindi sa kami ay nagre-reklamo dahil hindi ako na-appoint. Yun ang sabi nila eh. Actually, pinapili nila ako eh. Hindi ako nag-apply. Prenamisan ako ni Lisa Marcos, hindi ako nag-apply. Kasi alam ko namang nagurgur na ako eh. Oh, tapos tinawagan ako ni Hubert Guevara, apply ka na. O sige, apply ako. Tapos binaliwala nila ka 3 beses. O hindi ako nagreklamo. Bumalik sila. Pwede ba ikaw na lang yung NTC Commissioner? National Telecommunications Commissioner daw ako. Alam niyo, tinanggap ko yun kahit mababa yung pwesto. Tinanggap ko yun kasi ang bala ko, doblehin yung free data ng mga subscribers sa Pilipinas. Malaking bagay yun sa kanila. Sa mga mahal niyo sa buhay, di po ba? Oh, for the same price, mag-subscribe ka, pero twice the data. Babrasuhin ko si Globe, si Smart, at si dito. Tinanggap ko. Nag-selfie kami, pinadala kay Lisa. Alam ko si Lisa ang nag-offer. Hindi naman papadala kay Lisa yun eh. Kung hindi si Lisa nag-order. Pinirmahan na ni Bongbong Marcos. Tapos binawi. Kasi nagreklamo si Smartmatic. Bakit si Glenn yung nilagay nyo sa NTC? Ang election data dadaan sa telco. Kung siya ang may hawak ng telco, kitang-kita tayo. Oh, ayun, ang mga magnanakaw ng boto, tinanggal ako. Tapos bumalik. Itong listahan, pumili ka na naman. Sabi ko, hindi ako toto na pipili na naman, tapos babawiin na naman ninyo. Sabi ko, sige, magkita na lang tayo sa publiko. Ilalabas ko to kasi kompleto na ebidensya ko sa inyo. Oh, ayan, kaya andito ako sa inyong harapan. Tapos,
Actually, itong affidavit ko, gumawa ako ng 15-page affidavit. Pumunta talaga ako sa abogado, doon talaga ako nanumpa. Kasi normally sa Pilipinas, hindi naman tayo pumupunta sa abogado eh. Pag kilala ka eh, papadala mo lang eh. Notaryuhan. Ako pumunta ako doon, nanumpa talaga ako doon para hindi mabutasan. Tapos ito na, lumabas na yung affidavit ko, dinedma nila ako. But, God opened a big door dito sa Maisog. Tinawagan ako ng Maisog Executive Committee. Sabi nila, pwede ka pa magsalita? Sabi ko, oh, sure. I'll do it anytime. So, ayun na. Nagsalita na ako sa Davao. Pag uwi ko ng Manila, ayun na, may disbarment case na ako. Pinapatanggalan na ako ng lisensya. Oh. Tapos, pagdating naman sa Tago, Cebu, ganun din. Pagbalik ko ng Manila, may pangalawang disbarment case na ako. Oh. Pag sa Tagum, sinabi ko bukas, pag uwi ko ng Manila, meron akong disbarment. Pag uwi ko nga ng Manila, nandun na naman pangatlong disbarment. Nung sa Dumaguete, sabi ko, bukas, sigurado ako, may disbarment na naman ako. Bukas na, nandoon ang server ng Supreme Court sa gate ko, nagre-ring na, pang-apat na disbarment mo. Pero pinapakita ko kay Lisa, hindi ako takot sa disbarment mo. Katunayan, sabi ko nga pa sa kanya, susunugin ko yung certificate mo ko sa harap mo para makita mong wala akong kinatatakutan, pati mukha mo hindi ako takot. Oh. That's a small price to pay, ladies and gentlemen. You know, kaya ko kininto sa inyo yung pinagdaanan ko until today. Mahaba na yon pinagdaanan ko until today. I don't know what keeps me going. I don't know where I took my courage to fight. But all I know is that I'm fighting for every Filipino out there. Because that is our obligation. That is my obligation as a citizen. Siguro naman kung kayo rin ang nasa kalagayan ko, you may also find the courage to stand and speak up. Kasi kung hindi, para tayong isang barko lang, mga kababayan. Isang barko lang ng MB Republika ng Pilipinas. Ang presidente ang kapitan natin. Lahat tayo, kayo at ako, si Harry, nasa steerage tayo. Third class passengers lang tayong lahat. Ang first class passenger, yung mga bilyonaryo. Sila yung may access sa life rafts. Sila yung may salbabida. Tayo wala. E kung pababayaan natin yung ating barko na lumubog, tayong lahat lulubog. Di po ba? Kung pababayaan natin ang ating kapitan ay bangag, at nagbabangag-bangagan doon sa pilot house, ano kaya ang kinabukasan ng bawat Pilipino? Ito, speaking of bangag, natandaan nyo si Peter Lim? Yung kumpadre yata ni President Duterte na pinakasuhan niya because of drugs. Last October 2023, na-dismiss po ang kanyang kaso. Nag-withdraw ang fiscal information. Yung information niya, ito yung criminal charge sheet. Final yan ng fiscal, nagkaso. Withdraw ng fiscal ang charge sheet, ang information laban sa kanya. Inaprobahan ng korte. Alam ko, at Harry, correct me if I'm wrong, the fiscal will not withdraw the information kung walang order ng Secretary of Justice. The alter ego of the President. Nakawala si Peter Lim. Wala na siyang kaso. Quits. Kaya hindi tayo magtataka kung ang mga bangagwa parang sumbi ay dumadami na naman sa Pilipinas. O, di ba? So, anong mapapala natin, mga kababayan? You know, at risk to our lives, we come here to tell you about these things that are happening out there sa bansa nating minamahal. I know whether you, even if you are physically here, your heart is with your country and your people. Lahat naman tayo nangangarap na pag-uwi natin sa Pilipinas. Ang ganda ng airport natin, di po ba? Hindi yung pagdating ng aeroplano, makikita mo ang mga shanty. Sabi pa ng sekretary ni Marcos, itinatapo natin yung mga mahihirap. Di ba, natanda nyo yun, sinabi niya? That's a deliberate choice of words. Maliit ang pagtingin nila sa mga Pilipino. That's what you get
when you have a corrupt election system. Kapag si Marcos, alam naman ni Marcos na dinaya niya yung eleksyon, dinagdagan niya yung boto niya. Wala siyang utang na loob sa atin. Walang utang na loob ang politikong ganyan. Magbabayad lang kasi pera lang eh. So anong gagawin natin? We have to rise up. You know, I don't know. This is a democratic space, Canada. The authority of government emanates from the people. Sounds familiar? Oh, di ba? The authority of government emanates from the people. What's the proof? The proof is we hold regular elections. That is the biggest proof that the authority, the political authority of government emanates from every one of us. Tinatanong tayo kung sino ang uupo doon to carry out the mandate for the good of the people. So yung mandato na yan, galing sa atin yan. Anong gagawin natin? Babawiin uli natin sa mga magnanakaw. Let's take back our future, our hopes, our dreams, our country, our people. Bawiin natin yan because they don't deserve it. We deserve a better government. A government that cares, a government that loves, a government that's efficient. Hindi pagbangag-bangagan. And I'm sure you will find out one day soon how a bangag looks like. Kung bangag talaga. No? It's not in my hands. Wala po sa akin yun. Nandito sa kasama ko sa likod. Nandito. Wala po sa akin. Lilinawin ko, nandito sa kasama ko sa likod. So, makita nyo, napanood ko na. Napanood na? Live. Ano? Napanood na pala ni Grenchok. Anyway, mga kababayan, I'm very grateful for your time to come here. You found the time to come here and listen to us. Because we cannot go on a fight if we do not know exactly what we are fighting for. Di po ba? It just so happens, si Harry, ako, si Attorney Vic, we're on the front lines. Pag sabi nyo, sulong mga kapatid, tapos kami lang pala ang susulong, mas mainam. And you will agree, mas mainam na kasama nyo, namin kayo, sa gilid namin, sa likod namin, marami tayo. To make sure we will win. What I'm sure, mga kababayan, mananaig ang taong bayan. Evil will not last, no matter how powerful it is. Look at Nazi Germany. At the end of many years, it fell, it crumbled. And the people ultimately won. God ultimately wins. That's what I know. So yan lang po ang i-share ko sa inyo. Sana po, ito mga senior po namin sa inyo, maipakalat po natin sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Because to fight a war, to wage a war, we need to know exactly what we are fighting for. Ang palagi kong sinasabi, mga kababayan, na ako'y tumakbo, ang kapangyarihang mabago ang takbo ng ating buhay ay nasa ating mga kamay. If we choose wisely, we will reap the benefits of a good choice. If we choose wrongly, we will all be led to perdition. So sama-sama po natin bawiin ang ating kinabukasan. Pag-uwi po ninyo, remember your children. Yung mga maliliit yung mga anak, maliliit yung mga apo, they cannot speak for themselves today. They cannot fight for their rights today. Sino ang lalaban para sa kanila? Who will speak for them? Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si lolo, si lola. Whether in the Philippines or in Canada or elsewhere around the world. Maraming salamat po. Yes, Attorney Glenchok, mga kaibigan. Mag-antay-antay lang po kayo sa video, ha? Okay. Nagpaalam po ako kay Sandra. Nagpaalam ako kay Sandra kasi wika nga sa Amerika, it's the economy, stupid. Okay. Okay, mag-antay-antay lang kayo sa video. Masyado kayong atat, ha? Yung mga trolls dyan, ha? Yung mga trolls dyan, ha? Akala nyo, ha? Antay lang kayo. Pag yan pinalabas, ha? Baka umiyak kayo, ha? Happy Sunday po sa ating lahat. Live po to, guys. Live po tayo, mga kaibigan. Pasensya na kayo. Bigla po tayong nag-live. Dahil napaka-importante po ito. Dahil world premiere na po bukas. Yes! Palakpakan naman tayo dyan.
World premiere, mga kaibigan. O, di ba? Ang taray, meron pang world premiere, ha? Akala mo talaga, palabas sa sine. O, ano ba yung world premiere na yan, Foodinet? Okay, ito yung sinasabi nating pulboronic video. Mamaya, guys, meron pong sample dyan, okay? Aabangan po natin yung sample. Lahat po tayo dito, aabangan po natin yung sample, no? Para po, lalong umiyak ang mga troll. Happy Sunday, Sir Foodie. Ayan, si Susan Abeles, present, present. Hello, Celeste Saito. Konnichiwa. Ayan, Bote Galban. Andito din si Bote Galban. Ang daming trolls ngayon, Nagkalat yung mga trolls. Wala ba kayong lakad, mga trolls, Sunday ngayon? Wala ba kayong pahinga? Magpahinga naman kayo. Oo, blockbuster to bukas, mga kaibigan. No, kaya Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!